screen? Okay. So, Yes, okay po. coach. Okay. Thank you, Coach. So, magandang buhay po sa ating lahat. I am Cecil Desiree Arguesa Raniaga. Yes. Later, baby. Okay. So, yun nga sabi nga ni Coach Nida, ayan, I am a nurse by profession, 30 years old, and taking the products for amazing 8 years na po. And enjoying the products for 8 years and forever. So, ayan, ginamit ko pang Herbalife Nutrition for weight loss program nung nag-start po ako. And amazingly po, na-share sa akin ng aking angel na si Ate Eden about the products. And pinaitan lang po, ang simple lang po na ginawa namin. Ang ginawa lang po namin, pinaitan lang namin yung unhealthy breakfast namin sa aloe tea and shake. And amazingly, yung naging resulta po nito ay napakalaking impact po sa family namin. We are a family of 8 dito sa bahay. May kasama akong mga dalawang senior, isang special PWD, and we have 3 kids dito sa bahay na lahat po kami talagang ine-enjoy namin ang products. And ginamit ko po yung products not only for weight loss program, pero nung ako po ay trying na mag-conceive or magbuntis po, ayan po, nakatulong pong ating Herbalife Nutrition para po ako ay magbuntis. And hindi lang po yun. Talagang sobrang excited pa rin ako nung buntis na ako na gamitin ng Herbalife products. Pero para syempre, hindi rin maano yung aking mga happy customer na syempre buntis ka, why are you taking this one? Tinanong ko yung aking OB-GYN. Pinakita ko yung mga products. Tinignan niya yung mga nutritional facts dun sa products natin. And talagang pinayagan ako ng aking OB-GYN. It's very safe kasi puro nutrition lang ang naman ang laban, mga vitamins and minerals ang laman ng products. So, before, during pregnancy, and until now, na breastfeeding mom na po ako for 3 years po. I'm taking the product consistently, religiously. And yun nga po, nabago lahat sa aking family, sa aking mga tawag dito, mga kasama ko dito sa senior citizen na maraming mga tinitake na um, medicines for their maintenance. Ayan, nakatulong po si Herbalife Nutrition para malesen. Kasi syempre gumaganda na yung mga resulta ng kanyang mga laboratory result. And pag may kasama kang mga bata sa bahay, especially ngayon, napasukan na ulit, sobrang nakatulong si Healthy Breakfast para hindi na po ako magising ng maaga para mag-prepare kasi sila na mismo po, yung mga bata dito sa bahay, marunong na po silang gumawa ng healthy breakfast kasi napaka-easy to prepare eh. Kaya ngayon, kanina, kahit hindi ako magising ng maaga, yun, gumawa na sila ng shake nila, nagbabaon pa nga sila ng aloe tea nila, and yung favorite ko talagang products ngayon ha. Syempre, yung aloe tea shake, given na yan. Talagang since day one, favorite ko talaga yan. Pero for me ngayon, yung favorite products ko po is the fiber complex powder. Sobra. Baon-baon ko yan every single day ng duty ko. Kaya nakikita nila, ano yung iniinom mo? Kasi something may ano siya eh, yung color niya, di ba? Para siyang powdery something. Tapos yun, isi-share ko talaga. Iba't ko isi-secret eh. Ang sarap-sarap nga ng products natin. So, yun, sinishare ko and ayan nga, na-maintain ko talaga yung with wellness goals ko, and at the same time, hindi na ako sakitin. Kahit nag-duty ako, kahit nag-overnight, kahit overtime or night shift ako, hindi na ako madaling kapitan. Actually, hindi mababa ang aking immune system kasi never pa ako nag-ano ng sick leave ko since day one na ako ay nag-work as a nurse. And sobrang nakatulong talaga si Herbalife Nutrition para mapalakas ang immune system ko. Lalo na syempre, at least kami na makapitan talaga ng sakit. And of course, very thankful talaga ako kay Lord kasi ang laki ng impact ng Herbalife Nutrition sa akin and sa family ko. So, sobrang na-excite din ako dito sa Herbalife Nutrition kasi hindi lang pala physical aspect ang matutulungan niyang i-improve sa amin. Pero itong community na meron tayo, the Virtual Nutrition Club, nakatulong ito para sa self-growth, spiritual growth, and at the same time, emotional growth din. Kasi dito talaga, ayan, makakatulong talaga itong community na to para ma-achieve yung wellness goals natin and in a natural way. At the same time, itong community na meron tayo, ito yung makakatulong sa atin. Magiging sandalan natin
para makatulong din tayo sa ibang tao. So that's why we love Herbalife Nutrition. So enough with my story. So let's go na sa ating topic for today. So this was discussed by Susan Bowerman, and our Senior Director of Worldwide Nutrition Education and Training. So this is best oils to have in your kitchen, understanding heart healthy fats. So usually, marami sa atin dito, no, nakatry na sigurong magpakuha ng laboratory nila like yung magpa-fasting ka, ganyan, no? Ayan. So, marami sa atin dito nagko-watch out ng ating mga cholesterol, blood pressure, ganyan. Or uh, we are working towards our weight loss goal. So, syempre, sabi nga natin, huwag tayong matakot sa fats. Kasi ang fats, marami talagang may tutulong yan. So, kailangan meron pa rin tayong intake ng fats para syempre ma-achieve pa rin natin yung wellness goals natin. So, ito yung kailangan natin, kung ilang percent na fats ang kailangan natin sa ating meal plan. So, we have 30% up to 30% of healthy fats from food and supplements. So, meron tayong dalawang classification ng fats. The omega-3 fatty acids and the omega-6 fatty acids. So, makikita mo naman sa picture kung ano yung mga example niya, di ba? Sa omega-3, we have the salmon, the oats. Yan. Omega-3, we have yung meat, mga egg, yung mga tawag dito, mga oil na like the corn oil, ganyan. But I would like to share with you guys, ito yung mga types ng fatty acids. Di ba kanina meron tayong two classification ng fats, the omega-3 and omega-6. So na naman yung dalawang classification ay yung dalawang classification na yan na meron na naman yung mga different types yan. So under ng omega-6 is the saturated fats and the trans fats. So, itong dalawang to, i-share ko lang sa inyo. So, let's start with saturated fats. So, saturated fats, ito yung isa rin sa mga fats na nagpapataas ng LDL. Yan, mamaya i-check nyo yung mga laboratory result ninyo kasi makikita nyo tong mga to, yung LDL. LDL, ito po ay ang bad fats o bad cholesterol sa loob ng katawan natin. So, si saturated fats, nagpapataas yan ng bad fats sa katawan natin. So, ano yung mga sources or example nito? We have beef, butter, and coconut oil. Ayan. So, mga dairy products, fatty meats, yung mga yan. And mga foods na naluluto using yung lard. Kung naririnig niyo kung alam niyo yung lard, yun po yung parang yung bloke-bloke na mantika. Usually sa Baguio kasi nabibili to. I don't know if meron pa ito. Pero yun yung isang example po ng saturated fats. And guys, ito, nag-increase siya ng risk for heart disease. So, i-lessen sana natin tong ganitong klase ng fats. Another one is the trans fats. Actually, si trans fats is banned um, to use in foods by FDA noong 2020 pa. Pero meron pa rin talaga tayong mga products na merong small amount nito sa sa mga groceries. Ang rason din kasi, isa to sa mga nagpapatagal kasi nung shelf life nung products. So, ito, makikita ito sa mga baked goods, pastry, and fried foods. So, ang trans fats, isa rin to na nakakapagpataas ulit ng bad cholesterol, yung LDL. And ang isa pang disadvantage nito, nagpapababa ng HDL. Ang HDL, yun yung good cholesterol. So remember, ang LDL, bad cholesterol. Ang HDL, good cholesterol. So si trans fats, double kill yan. Kasi papataasin niya yung LDL or yung bad cholesterol. Tapos, papababain niya yung HDL or yung good cholesterol. So, i-lessen talaga natin to. Kasi, this will increase you from having stroke and heart diseases. And yun, another reason talaga to stay away from packaged foods like cakes, cookies, and donuts. Okay? So, meron naman tayo dito. Ayan. So, dito, according po sa American Heart Association, ang nire-recommend nila kung sakaling makakakain ka ng mga ganito. Kasi natin may iwasan talaga ang saturated fats or trans fats, yung mga unhealthy fats. Mga 7%. So from 30% na kailangan natin na fat sa katawan natin, 7% of it
lang dapat ang makuha natin sa mga bad fats na to. Kasi hindi talaga natin may iwasan ang saturated at trans fats talaga. So, ayan nga po. And another one po dito, under omega-3 na fats, we have the monounsaturated fats and polyunsaturated fats. So, these two types of fatty acids, ayan, ito yung mas nire-recommend talaga natin. To get an adequate amount of these good fats, ayan, eat a moderate amount of nuts and seeds. Yan, kasi doon natin makukuha yung mga yan. And this will reduce risk for heart disease and moderate intake of this will help you. Ayan, we need some dietary fats to keep our energy levels up. Yan, kasi for energy, mayroon siyang magbibigay yan ng energy or sa ating katawan. And kailangan din natin ng fats to absorb certain vitamins like yung vitamin A, D, E, K or ang ano ko diyan, ang mnemonics ko diyan, ADEK. Hindi addict, ADEK. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Tandaan nyo guys, yung mga vitamins na yon, hindi yan ma-absorb ng katawan natin kung wala tayong fat intake. Kasi yung fats, yun ang magiging sasakyan niya to travel inside our cells. So, yun. Kailangan pa rin talaga natin. And of course, itong mga monounsaturated tsaka polyunsaturated fats, makakatulong siya for soft skin and hair. Basta just right amount lang po. And ano po ba yung mga benefits nito? Yung omega-3, yung good fats. Yan, normal heart function, normal brain function, for normal vision, for normal blood triglycerides level. Ito yung klase rin ng cholesterol din, and for normal blood pressure. So, yan nga po ang magiging ang benefits na makukuha natin for having this kind of fats po. Ayan. So, screenshot nyo po to guys kasi ito po yung top 5 heart healthy oils na shinare ni Susan Bowerman. So, ito na yung saturated tsaka unsaturated fats. So, we have the olive, flaxseed, peanut, avocado, and walnut. So, let's start with the olive oil. Ayan, napakarami niyang benefits. So, yan, mostly good fats na makikita natin ay talaga number one sa olive oil. Kasi it also contains, guys, ng vitamins A, D, E, K. Yung sabi ko sa inyo, na vitamins na need niya ng fats. So ito, meron na talaga siya, mga vitamins na to. And it's also an anti-inflammatory. Yan, marami siyang may mga antibacterial properties pa siya. And ang maganda pa dito, heat stable siya. Ibig sabihin, mataas ang high smoke point, pwede siyang pangluto. So, pwede mong gamitin yun pang gisa-gisa. Kung mahilig pa rin talaga kayong maggisa, hindi mo maiwasan, mag-olive oil kayo. Kasi healthy oil po ito para sa pangluto rin. And pwede mo rin siyang gamiting salad dressing kung instead of using yung mga high calories na salad dressing natin, na mga mayonnaise like that, gamit ka na lang nito. Lagyan mo lang siya share ko lang yung ginagamit ko. Kung wala kang balsamic vinegar, kahit yung isa lang na vinegar, lagyan mo ng paminta, konting asin, lagyan mo ng mga herbs like the oregano, basil powder, ganyan. Tapos lagyan mo lang tawag dito, garlic. Ang sarap, guys. As in, talagang may enjoy mo yung salad. And then, another one, guys, ito nga po, take note lang po ito. 1 tablespoon po nito, 119 calories na. So, ano lang tayo talaga, minimal amount pa rin. Kasi meron na rin siyang 13.5 grams of fats. And take note, guys, may saturated fats pa rin siya. Pero 1.9% na lang siya. Okay? So, hindi talaga natin maiwasan yung saturated fats kasi meron pa rin mga naka-incorporate sa mga good fats natin. Ay, sa mga oil na to. Next one, we have flaxseed. Ayan. So, nakakatulong to prevent cardiovascular disease. So, si flaxseed, we can use it whole, yung mismong buo pa siyang seed, ground, yung nadurog na siya, or in oil, for yung oil based na siya. Kasi it's a very good source of omega-3. An inflammation fighter din siya. Yun lang, ang disadvantage lang nito guys, hindi po siya heat resistant. So, hindi siya magandang pangluto. Ayun, hindi siya magandang pangluto guys. And ano rin siya, medyo, ano rin siya, tawag ito, sensitive. Hindi siya pwedeng naarawan,
na aanuhan ng hangin. So, pag meron kayong mga flaxseed, always make sure na airtight or nakasiplak dapat kasi mawawala yung nutrients. Okay? So, pwede mo siyang ihalo sa mga dressing din, sa shake. Yan, inahalo ko to sa protein shake namin. Pag, meron ako itong mga flaxseed. And yun lang, meron din tayo dito, kung yung 1 tablespoon din niya, 119 calories din siya. Okay? So, good source pa rin siya ng good fats. Another one, we have peanut oil. Ayan. It has a flavorful aroma that makes it popular for cooking. Ayan, okay rin siya for cooking. So, it contains vitamin E and phytosterol. So, ito yung mga nutrients na kailangan din ng katawan natin para ma-maintain ang heart health. So, ang pure peanut oil has a long shelf life and one of the highest smoke points. So, pwede siyang pangluto, guys. And yung mga panggisa-gisa ulit. And then, ayan nga, 1 tablespoon nito, it has 119 calories also. Another one, we have avocado oil. Avocado make great guacamole. Alam niyo yung guacamole? Yan, it's a Mexican food po siya. Para siyang kung kumakain kayo ng nachos, pwede mong gawin yun ang gawin mong parang toppings niya instead of putting yung mga matataas na calories na toppings ng ano. Try niyo po to. Search nyo lang po sa internet kung paano gumawa ng guacamole. Kahit wag mo nang itopping sa sa nachos. Pero kahit yun na mismo kainin nyo, sarap po. Try nyo po talaga siya. And itong avocado rin po, pwede rin po siyang pangluto. Mataas din ang kanyang smoke point po. And also, ano pa ba? Ayan, pwede rin siyang panggisa-gisa din. And it contains oleic acid, uh, tawag ito, nutrients na makakatulong din para maging healthy ang heart natin. And also, an anti-inflammatory, high in lutein para sa eyesight natin, and antioxidant din siya. Another one, ay mas mataas lang ang calories nito ha. 1 tablespoon is 124 calories already. Another one, we have walnut oil. Ayan, walnut has rich nutty taste for salad, dressing, or marinades. And it is also rich source of ellagic acid, an antioxidant that has antiviral and antibacterial properties. Kasi it also contains manganese, copper, and melatonin. Itong mga nutrients na to, isa po siya sa makakatulong sa hormone natin para i-regulate yung body clock. Para hindi tayo yung parang, tawag ito, yung nagkakaroon tayo ng insomnia. So kung sa tingin nyo meron kayong mga ganong nararamdaman, so why not try add walnut sa diet natin, no? And of course, it also have ALA, the alpha-linolenic acid, an omega-3 fatty acid na with cardioprotective benefits. So, isa rin to sa mga hindi pwedeng gamiting pangluto. Yun si flaxseed oil at si walnut, sila yung mababa ang smoke point niya. So, it's not good for cooking. And 1 tablespoon nito is 130 calories. And guys, we are so lucky sa Herbalife kasi we have this Herbalife line. And honestly guys, ito rin talagang never natanggal sa ano ko hanggang ngayon. Noong ako po ay nagbubuntis, actually kasi kailangan mo ang omega-3 para sa brain development ng baby natin habang siya ay lumalaki sa tiyan natin. So pinakita ko rin to sa aking OB-GYN. Pasok sa banga. Talagang talagang inapprove niya. Kaysa bibili pa ako ng ibang brand, dyan, commercialized dyan sa mga pharmacy. Ito na kasi we have this one already. And ang maganda dito sa ating Herbalife line po talaga, it contains sustainable source fish oils, high in omega-3 fatty acid, may EPA and DHA na siya. This will help support and maintain the normal brain and eye function. And isa po guys, ang napansin ko lang dito, pag iniinom ko po maganda po ang bowel movement ko. Honestly, minsan pag may time na nakalimutan ko noon ito, nako-constipate po ako. Pero pag talagang walang mintis tuloy-tuloy, ang ganda po ng bowel movement ko. And alam mo, maganda rin dito po, hindi po siya malansa. Kung nakatry kayo ng ibang brand talaga, pagbukas mo pa lang po, amoy na amoy mo yung isda. Pero dito po hindi eh. Hanggang nalaman ko, meron pala siyang parsley na ingredient. Kaya yun ang siguro ang nagpapatanggal nung niya, yung lansa. Kaya sobrang thankful talaga ako sa Herbalife Nutrition kasi talagang unti-unti andyan na lahat, kompleto na. Tapos every time na may mga bagong products, sobrang na-excite akong subukan talaga siya. And ayan nga po, live your best life, start now. Ayan, sa mga
kailangan na talagang ma-improve ang kanilang health, ayan, be consistent lang po sa wellness goals ninyo. And ma-achieve mo rin talaga yung kailangan mong i-achieve. And yun nga po. That's why we really love Herbalife Nutrition. So, back to you, Coach Nida. Ayan, thank